Upang masimulan at mabuo ang construction ng isang irrigation system, nagkasundo ang gobyerno at mga magsasaka na magkatulong na tustusan ang kabuuan ng mga gastusin. Merong share o counterpart na ibibigay ang beneficiaries. Ang tawag dito ay equity. Yung equity ay requirement yun, hindi lang sa ADB yun, but not parang policy ng NIA yun na kailangan yung farmer beneficiaries could counterpart. Yun yung bahagi na ibibigay niya na bilang portion sa kabuuan. Dito, 75% ang ibibigay ng ADB NIA through the SPISP program, while the 25% ay kailangang i-put up ng farmer bilang counterpart nila sa 100% na program. Yung equity na binabuhos doon sa allocation fund sa mga area ng irrigation will be used to complete the construction, or the equity will be used for the repair or development of the irrigation. This is part also of the mobilization and capability building of the farmers, na kailangan ng farmers ay mag-participate, and part of your sweldo may kakaltasin as contribution to the project, or yung iyong labor para contribution to the project, and that you feel you are part of the system. Isa sa pinakamahirap na pagdadaanan bago makonstruct ang dam ay ang kausapin at ilikas ang mga affected people o community mula sa lugar kung saan itatayo ang proyekto. Yung isang complication dito kasi nga yung community, may ililipat kami na community. Ililipat namin sa bagong tirahan. Maraming opposition doon. Doon kami nakatira sa taas ng ginagawang dam na sa ngayon. Nung natawag na nasa submerged area. Nung nalaman namin na papasok yung proyekto, yung iba sa amin hindi pa papayag. Ang nasa isip namin ay laging galit. Ano mang mangyayari sa amin? Hindi kami papayag hanggang kamatayan. Ayaw sila maniwala. Yung EDB parang na-discourage. Kasi ang sabi ng mga tao rito, ang gobyerno magaling lang mag-promise, hindi ginagawa. Pinakauna, yung sentimental value ng lugar. Parang na-attach na sila doon. Nausap kami ng maayos na hindi naman kami daw mapahamak yung mga buhay ng mga anak namin. At hindi naman kami pinaalis na ibabalik din sa amin. Kasi yung isa sa mga entitlements na ibibigay doon sa project affected persons, babayaran yung bahay nila, papagawan sila ng core house. Tapos may 300 square meters na lot. Tumagal yung negotiation ng taon-taon kasi mayroon pang umaayaw eh. 3 beses kami nag-revise ng land acquisition and resettlement plan para lang ma-accommodate yung mga request nila. We sought the help of the LGU in convincing them, presenting to them the benefits that they will be getting out of the project. It took us 5 years to convince the farmers to accept the project. Doon namin nalaman yung sentiment ng mga tao. Ayaw nila yung project na matuloy. Merong programa na inipresent sa kanila na tinatawag nating LARP, yung Land Acquisition Resettlement Plan. Kasali yung bayad sa mga agricultural development doon sa lupa na mapiktuhan, kasama yung resettlement, at saka yung mga livelihood assistance, at saka yung compensation na matanggap nila. Yung meron silang disturbance at saka yung bayad sa kanilang bahay. Kasi 2 lugar yung piniprepare namin, yung affected at saka yung paglilipatan nila, yung host community. Nag-i-explain din kami doon na may lilipat ng mga bagong tao dito. Sana matulungan nyo kaming makapag-adjust sila. Yun yung mahirap doon. Mahabang negotiation yun. Kasi pina-intindi namin muna sa kanila. Ang nangyari sa amin, nawala man kami ng hanap buhay, lupa doon sa amin at sa bahay. Pinalitan naman dito. Ang previous tinitirahan ng mga affected farmers, ordinary barong-barong, walang kalsada, walang water supply. Pero dito sa resettled area, we prepared a good parang subdivision, kompleto may kalsada, may water system, may irrigation system para sa mga vegetable garden nila, may church, chapel, may basketball court, we provided bahay,
we provided farm lots also. Lahat na sinasabi ng proyekto, binigay sa amin, binayaran yung nawala. Saka yung mga sinasabi ng mga IDO sa amin, na kung ano ang nawawala, ibibigay. Mas maganda yung location kasi mas malapit siya sa highway, mas malapit siya sa center ng development. Yung hindi lang maibigay ng project sa kanila ay yung sentimental value ng lugar. Hindi lang desisyon ng isa, kundi ng buong pamayanan ang kinakailangan para tuluyang mai-resettle ang mga apektadong tao. Patunay ito na laging mas mabisa at mas matagumpay kung nagkakaisa. At dahil iisa ang dapat na adhikain ng beneficiaries ng patubig sa parehong watershed o dam site at sa irrigated area, maraming people's organizations ang nabubuo. Yung mga people's organizations kasama natin na nasa reservoir site. Dahil naapektuhan yung lugar nila, yung kabuhayan nila dahil doon sa reservoir, sila ay tinulungan natin na bigyan ng livelihood program. 2008, nag-umpisa kami sa Tabla Valley Watershed Management Projects. Numpisa namin na magkaroon ng mga POs, strengthen namin ang mga existing people's organization within the watershed. Ang pinaka-focus ng watershed are those farms which are hilly, sloping, and actively cultivated. Magkaroon sila ng contour farming kasi one of the problems sa watershed na nakita natin talaga is yung erosion. So by that, we can lessen siguro soil erosion that flows into the rivers and the creeks of even the irrigation systems of NIA. Katulad din yung mga ibang beneficiaries, meron din silang organisasyon na pinapatakbo, meron din silang tungkulin na ginagampanan. Previously, yung mga tao dito sa watershed area, kulang sila sa education tungkol sa pag-aalaga at pag-protect ng watershed area. Pero nang dumating yung watershed management component, so naturuan yung mga tao rito kung ano kahalaga yung watershed area at saka mga punong kahoy, nag-preserve ng tubig. Kung tingnan natin kung makalbo na itong watershed area, wala na ring tubig na dadaloy doon sa irrigation system. So ito talaga yung objective ng project na ma-maintain yung tubig. Yung Colfia at saka ICRIA, pinabigyan namin sila ng mga trainings kung paano yung mga water distribution, mga water requirement. Sa BG, bali sa Colfia yon, ang system doon binubuo ng mga pipes, tapos may mga meters. Sa rice area naman, yung ICRIA ay mga canals. Tapos may mga proportional wear, tapos may mga laterals. Ang purpose doon sa tingin ko ay para makatipid sa tubig. Kasi kung puro kanal yung sa BG, hindi naman sa lahat na panahon na kailangan talaga ang tubig. Kung kailangan lang yun, magdilig sila. Control palagi yung tubig na kamited para hindi maiwasan yung pag-waste nila sa tubig. NIA, SPISP, sila ang nag-assist sa Kasaya Irrigation. So, yun ang malaking tulong para sa mga farmers. Kaming lahat ay nagkaisa sa pagprotektar sa aming bundok. Ang kabundukan o watershed ay bukal ng buhay, kung kaya't isang mahalagang ambag ang ito'y pangalagaan. Parte ito ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng NIA SPISP at IAs o magsasaka na nakapaloob sa PIMT. Ang ibig sabihin ng PIMT, Participatory Irrigation Management Transfer. Kasama natin yung mga beneficiaries na magplano sa pag-implement ng project natin. Ito ay nag-umpisa sa feasibility study. Kasama na yung mga stakeholders natin sa pagplano. Tumulong na sila, kasama sila. Karamihan ang nagbigay ng desisyon. Kasi
lagi sila eh. Wala tayong magawang transfer ng management kung hindi sila. Etong PIMT process ng SPISP, kailangang involved sila. From the very start sa feasibility study hanggang sa SMAD phase. The concept of our implementation is through participatory approach program, in which during the construction we involve the farmers pag-install ng mga pipes, paggawa ng ating mga irrigation facilities, at sa yung iba dito sa dam construction.